Yo, what's up? Once again, Royce the Vlogger in South Korea. For today's video guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga naging experience ko nung bakasyon. Ito yung pakiramdam ng isang OFW kapag nagbabakasyon ng Pilipinas at kapag bumabalik na sa kanyang pinagtatrabahuhang bansa. So ayun, makinig lang kayo mabuti. Let's go! Ito yung pakiramdam kapag ka nagbabakasyon ka na ng Pilipinas, yung uuwi ka na sa sarili mong bansa. Siyempre, una dyan pag nasa loob ka ng eroplano. Ito na tayo guys, boarding na tayo. Ito na tayo sa loob ng aeroplano. Makikita mo yung himpapawid kung gaano kaganda. Alam mo yun, yung para siyang matigas na ulap, parang gusto mong tumalon, gusto mong malaman kung anong pakiramdam na nasa ulap. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam, yung makakapagbakasyon ka, makakasama mo ulit yung pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo. Sa tagal-tagal ng pagtatrabaho mo sa ibang bansa, makakapagbakasyon ka ulit. So pinakamaganda experience ko dun. Nasa himpapawid tayo, tinitingnan natin yung mga ulap. Ang ganda ng ulap, napakaganda ng alapaap. Kung makikita nyo lang siya sa bintana ng eroplano, sobrang ganda. Nakikita mo na yung mga bahay, nakikita mo na yung Pilipinas, kung saan ka nang galing, kung saan ka nagmula. Napakagandang experience yun. And then yung nandun na nga tayo sa loob ng paliparan, makikita mo yung mga OFW, talagang tuwang-tuwa sila kasi babalik na naman sila sa bansa nila, makikita na naman nila yung pamilya nila. So isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan experience dyan yung sinalubong ako nung asawa ko. Hello my loves, I miss you! Kasi yan sa mga pinakamasarap na pakiramdam, nakita ko ulit yung anak ko, yan, nakarga ko siya, nayakap ko siya. Siguro isa yun sa mga pinakamasarap na pakiramdam bilang isang OFW. So ginawa ko tong vlog na to kasi alam ko marami makaka-relate na OFW. Kaya sa mga OFW dyan, mag-iingat po tayong lahat. Alam ko ginagawa natin to para sa ating mga pamilya. Siyempre, taos-puso ako nagpapasalamat sa Cozy Coast Residence kasi binigyan niya ako ng 2 days free para makapag-staycation dun sa room nila. Napakaganda ng room nila, talagang na-relax ako. Sa mga OFW na gusto mag-staycation, mag-PM kayo sa Cozy Coast para makapag-book kayo ng hotel nyo. Napakaganda doon, solid, talagang na-relax ako. After so many months na nagtatrabaho ako sa ibang bansa, sa Korea, nakapag-relax din ako. Nakapag-banding naman kami ng asawa ko, ng anak ko. And then, ang hindi ko makakalimutan talaga dyan, yung pumunta ako sa MMCE. So ayun guys na, what's up? Ayun, papunta nga pala kami ngayon sa MMC together with my love. Thank you love, napaka-supportive mo. Isa naman kiss dyan. Yun. So ayun guys, hanapin lang namin yung school ng MMCE. Nakadaupang palad ko si Ma'am Cleo, yung mga estudyante na nag-aaral ng Korean language. Nung nakita ko sila, talagang naalala ko yung mga panahong nagsisimula pa lang ako kung paano ako mag-aral, yung paglalakad ko ng kainitan. So nakikita ko yung mga Pilipino na nangangarap makapagtrabaho sa South Korea. Andiyan yung nag-aaral sila na matagal. Sobrang hirap noon yung part na yun kasi naranasan ko yun eh. Galing ako dyan. Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung bakit sila umaalis, bakit sila nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi nga napakaliit ng oportunidad para makapagpatayuan ng bahay, para masuportahan mo yung pamilya mo. Hindi natin sila masisisi kung bakit nag-a-abroad sila. Napakahirap ng isang OFW. Hindi ganun kadali yun. Akala ng iba masaya tayo, marami tayong pera. Pero hindi lang nila alam yung sakripisyo na ginagawa natin. Iiwanan natin yung mga anak natin, magbe-birthday sila na hindi natin sila kasama, yung pamilya natin, yung nanay at tatay natin. May mga OFW pa nga na minsan na pumapanaw yung magulang, hindi nakakauwi. Kasi unang-una, kapos sa pinansyal, marami akong kakilalang ganyan na nawala yung mahal nila sa buhay. Hindi sila nakauwi ng Pilipinas kasi nga unang-una, yung iba wala nang visa, iba walang budget, kailangan. So bilang isang OFW, napakasakit yung part na yun. No? Lalakihan yung mga anak nila, yung iba naghihiwalay, yung ibang anak nila hindi nila nakikitang lumaki, minsan nagiging suwail. Maraming ganyan. Ako sa part ko talagang ramdam ko yan, yung anak ko, yung mga anak ko, hindi ko nakikitang lumalaki. Napakasakit doon bilang isang OFW. Kaya nga ginagawa ko tong vlog na to, o ginawa ko tong vlog na to para malaman din ng iba, yung may mga kapamilya dyan na OFW, sana malaman nyo na yung sentimong kinikita namin ay galing sa pinaghirapan namin. Hindi namin yan basta pinulot, katakot-takot ng mura, sigaw, batok, pananakit bago namin yan makuha yung pera na yan. Kaya sana pahalagahan yung pinupundar ng isang OFW kasi hindi po namin yan pinulot, hindi po namin yan tinae, pinaghirapan namin yan. Sa lahat po ng nag-aaral sa Korean Learning Center, pag sumikapan nyo lang, mag-ipon tayo kung sakaling makapasa tayo, mag-ipon kayo ng pera kasi lahat naman ng sakripisyong ginagawa nyo, balang araw kayo rin na magbe-benefits niyan. Sinasabi ko nga lagi sa vlog ko, kapag ka nahihirapan ka na,
ibig sabihin nun, may nasisimulan ka na. Pag hindi ka nahihirapan, ibig sabihin nun, wala kang ginagawa sa buhay mo. Para sa akin, gawin nyo lang ng gawin yung gusto nyo. Huwag kayong makinig sa ibang tao. Kung alam nyo naman na tama yung ginagawa nyo, gawin nyo lang ng gawin. Kung hindi man kayo magtagumpay sa pangingibang bansa, subukan nyo mag-business. Ang business naman sa una lang yan mahirap eh. Pag nakuha mo na yung patama niyan, talagang all goods na yan. Pero hindi natin masisisi yung ibang business kung bakit sila nalulugi. Kasi yung ibang business, minsan inaasa sa kamag-anak. Wala silang pakialam sa pinaghirapan natin. Ano naman kung malugi yan, hindi naman silang gumastos dyan. Walang ibang magmamahal sa business natin o sa napundar natin kung hindi tayong may-ari. Kaya payo ko sa inyo bago kayo mag-business, mas mabuting kayo po ang humawak ng business nyo. Ayan, pagkatapos nga, nakita ko yung mga MMC student, yan, bumalik na kami ng Manila. Then umuwi ako ng Bicol. Siyempre, nakadaupang palad ko na naman yung pamilya ko, nakasama ko na naman yung pamilya ko. Yan, happy. Sa totoo lang, magastos talagang magbakasyon. So, hindi ko na iniisip yun. Ang mahalaga sa akin, makita ko yung pamilya ko, makita ko yung anak ko. Sobrang gastos talaga kapag nagbabakasyon ka ng Pilipinas. Aabutin ka talaga ng 100,000 dyan. Lalo na kung mahilig ka magpainom. Pero ako, hindi kasi ako mahilig magpainom eh. Isang painuman lang ako, isang celebration lang. Saka isa sa pinaka best part ng pagbabakasyon ko ay yung nagpakasal ako. Isa yan sa best part na nangyari sa buhay ko yung nagpakasal ako kasi kahit sino naman, di ba, pangarap na magpakasal, ang maikasal ka sa tamang tao. So natutuwa talaga ako kasi nahanap ko na yung taong mag-aalaga sa mga anak ko, yung makakasama ko habang buhay. So hindi ako nagsisisi na nagpakasal ako kay Lynn. Go! Ako kasi kakasal si Mami, may mapangit ditong ikakasal. Tuwang-tuwa pa nga ako kasi andyan yung celebration, sama-sama kami ng pamilya ko. Yung wedding ko kasi is family wedding lang siya. Hindi ako ganong nag-invite ng iba. Halos kamag-anakan lang kasi unang-una, nagtitipid din ako sa budget. So, practically, mas maganda ang civil wedding para sa akin. So, ayan, happy kami. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam. Nakita ko sila mami, yung mama ko, yung mga kapatid ko. So, isa yung sa pinakamasarap na feeling bilang isang OFW, yung makapiling mo yung pamilya mo. Although magastos talaga, pero kaya nga tayo nag-iipon eh. Ba't ba tayo nag-iibang bansa, di ba? Para mabigay natin yung gusto ng pamilya natin, yung happiness. Money can't buy happiness. Tandaan nyo yan. Sinasabi nga rin ng iba na money can't buy contentment. So, totoo naman yun eh. Hindi tayo nakukontento sa isang bagay. Hanggat may nakikita tayong maganda, mahal, bibili natin yan. So, para sa akin, bilang isang OFW, maganda na yung money can't buy happiness. Pero alam nyo yun, yung habang papalapit yung pagbalik mo sa ibang bansa, sa South Korea or Dubai o kahit saan man, yung habang papalapit yung panahon na babalik ka na ulit sa bansang pinagtatrabahuhan mo, parang hindi mo maiwari yung nararamdaman mo eh. Hindi mo alam kung masaya o malungkot. Masaya kasi kikita ka na naman ulit ng pera. Malungkot kasi iwanan mo na naman yung pamilya mo. Hindi mo na naman sila makakasamang mag-birthday, mag-Pasko, mag-bagong taon. So isa yun sa mga pinakamasakit sa isang OFW na habang sila masaya, tayo, nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. Napakalungkot nun. Hindi lang yan sinasabi ng mga OFW. Nakikita nila kami sa picture o sa video na masaya kami. Pero yun, minsanan lang yun sa isang buwan. Minsan isang buwan lang yun. Dalawang beses sa isang buwan. Kasunod na nun. Puro kalungkutan na yung nadarama namin. Lalo na kapag Pasko. Isa yan. Siyempre pag Pasko, sama-sama kayong pamilya. Ang masakit nga eh, hindi namin kasama yung pamilya namin sa Pasko. Pero okay lang kasi napoprovide naman namin yung gusto ng pamilya namin. Siguro yung saddest part bilang isang OFW, yung pabalikan na nga sa bansang pinagtatrabahuhan mo, andyan na yung sama-sama na kayo sa airport, andyan na yung nagpapaalam ka na sa mahal mo, sa anak mo. Bye-bye lang, bye-bye. Bye-bye. Sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo. Para sa akin kasi, akala ko dati, airport yung pinakamagandang lugar na mapupuntahan ko sa buong buhay ko. Na-realize ko na airport pala yung pinakamalungkot na lugar na napuntahan ko. Ito guys yung yung mahirap sa pagiging isang OFW. Pagkatapos ng bakasyon mo, pagkatapos ng saya, pagkatapos ng outing o yung mga happenings, yun yung lungkot na yung nararamdaman mo. Parang magkahalong saya at lungkot. Halimbawa na lang nung pabalik na ako ng South Korea, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Bye-bye love. Bye-bye. Ito yung pinaka-saddest part kapag nagbabakasyon ka na, yung pabalik ka na sa bansa pinagtatrabahuan mo. So mag-iingat ka dito ha. Huwag kang mag-alala kasi kasal naman na tayo. Wala kang dapat alalahanin. We are married. Yashang, bye-bye. Mag-iingat ka dito ha. Lagi mag-aaral ha. Pagbubutihin ng pag-aaral. Okay? Anong sabi ni Papa? Aaral.
Ayan, ingat ka rito. Bye-bye. Laging susunod kay mami ha. Aba. Bye-bye. Bye-bye. Sige na, anong oras na rin? Tita, bye-bye po. Bye-bye na. Bye-bye. Mamimiss ko kayo. See you next year. Peace. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip ko na pagkatapos ng bakasyon, pagkatapos ng saya, ito na naman tayo, magtatrabaho na naman tayo. Alam ko maraming makakarelate sa kwento ko na to. Bilang isang OFW, talagang ito yung pinakamahirap na trabaho. Unang-una kalaban mo dyan yung sakit ng katawan, sakit ng puso, ng nararamdaman. Akala lang talaga ng iba na masarap mag-OFW. Kaya payo ko sa mga kabataan sa Pilipinas, sa mga batang Pilipino, kung kaya nyo magnegosyo, kung kaya nyo maghanap ng magandang trabaho, gawin nyo. Huwag nyo isipin na magandang maging OFW. Maganda. Kasi nga may pera talaga. Pero hindi po masaya. So ayun guys, hanggang dito na lang kasi umuulan na umaambon-ambon na. Maraming salamat kung natapos mo tong video na to. Thank you so much guys. And then bumuo na pala ako ng isang clothing line ko, yung Nuevo Heroe. Inaalay ko yan o dinededicate ko yan sa mga OFW. Ang ibig sabihin po ng Nuevo Heroe ay bagong bayani. Kaya sa mga OFW dyan, mag-iingat tayong lahat. Laban lang para sa pamilya natin. Alam ko ginagawa natin to para sa pamilya natin, para sa mga anak natin, para sa mga magulang natin, para in the future may mapundar tayo. In the future, hindi na tayo mahihirapan. At in the future, hindi na natin maipapamana yung kahirapan na naranasan natin. Kaya sa mga OFW dyan, pagpatuloy nyo lang ang pag-iipon, magdasal tayo. Alam ko, uunlad din tayong lahat. Peace out, Royce the Vlogger. Maraming salamat kung nakaabot ka sa dulo ng video na to. Thank you so much. Please like and follow my Facebook account, Royce the Vlogger, and to my YouTube channel, Royce the Vlogger in South Korea. Maraming salamat guys. Kita-kits tayo ulit sa next vlog. Peace out, Royce the Vlogger. Power.